Magandang araw mga kaguro! Sa videong ito ay ating pag-aaralan kung paano bibigkasin ang letrang E at ang makabuluhang tunog nito. Pero bago yan ay ano ba ang ponema? Ang ponema po ay ang tawag sa tunog na may kahulugan, pero ito ang pinakamaliit na bahagi ng wika. Ano naman ang ponoloheya? Ang ponoloheya ay ang pag-aaral sa mahahalagang tunog ng wika na nagbibigay kahulugan sa pagbigkas ng salita o nagbibigay ng pagbabago sa kahulugan ng salita. Ngayon, mayroong 5 mga ponemang patinig. Ano nga ito? Ang A, I, O. Ang patinig ay tinuturing na siyang pinakatampok o pinakaprominenteng bahagi ng pantig. Walang pantig sa Filipino na walang patinig. Sa bahagi ngayon ng ating video ay ating pag-aaralan ang isa sa 5 patinig ng ating alpabeto, ang letrang E. Ating himay-himayin ang makabuluhang tunog nito batay sa talahanayan. Sa bahagi ng dila, ang pagbigkas ng letrang E ay nasa harap. Sa ayos naman ng dila ay nasa gitna. E. Ang harapang dila ay nakataas sa gawing matigas na ngalangala sa gitna mataas na posisyon, ngunit ang tulis ng dila ay bahagyang nasa likuran ng mababa harapang ngipin. Ang malambot na ngalangala ay nakataas upang maiwasan ang pagdaloy nito sa guwang ng ilong. Habang binibigkas ang maikling pagbigkas ng tunog ng hininga ay dapat papalabas ng bibig at hindi sa ilong. Naintindihan niyo po ba? Upang mas lalo nating maunawaan kung paano ibigkas ang letrang E na may tunog na E, ay naghanda ako ng mga halimbawa nito. Tara, sabayan niyo ako. E, eroplano. E, ensaymada. E, ikis. E, espada. E, elepante. E, estudyante. Sige nga, ating ulitin ang mga salita. Eroplano, ensaymada, ikis, espada, estudyante. Wow! Ang galing nyo naman! Sa tingin ko ay kabisado nyo na ang pagbigkas at kung ano ang tunog ng letrang E. Sana'y may natutunan kayo hanggang sa muli. Maraming salamat!